Magandang hapon mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 4 PM edition. Senado, nabraso ng ipasa ang Oil Deregulation Law noong 1998, SP Soto, nanawagang i-repeal ito. Yan ang MBC TV Network News ni Kyle Bulyas. Naghain ng panukala si Senate President Tito Soto para ipawalang bisa ang Republic Act No. 8479 o ang Downstream Oil Industry Deregulation Act na mas kilala ngayon bilang Oil Deregulation Law. Naipasa ang naturang batas noon pang 1998 sa ilalim ng liderato ni dating Pangulong Fidel V. Ramos. Sa ilalim ng naturang batas, inalisa ng kapangyarihan ng pamahalaan na magkaroon ng kontrol sa galaw ng presyo ng langis. Dahil dito binigyan ng kalayaan ng mga oil company na magtakda ng presyo sa mga produktong petrolyo at magkaroon ng adjustments batay sa presyohan nito sa global market. Layunin nitong gawing competitive ang merkado at maiwasan ang monopolyo sa industriya. Sa panayam naman ng DZRH, ikinuwento ni Soto na binraso umano ang Senado noong 10th Congress para maipasa ang naturang batas. Hindi na nito idinetalye kung sino ang nambraso, ngunit kabilang aniya si Soto sa mga senador na tumutol para maipasa ito. I'll be very blunt about this. Yes, sir. Nabraso Senado nun eh. Para ipasa yan yung downstream oil deregulation. Alright? Para malaman mo kung para mapatunayan kung ganong kabigat yung sinabi ko na nabraso. Opo. Hindi ko sinasabi kung sino nagbraso Opo. Basta may nagbraso dyan sa Senado. 13 lang ang boto ng bumayag dyan eh. Ah, ganun ba? Oo. So, manipis. One vote lang. 1998. Isa ako sa mga hindi bumoto eh. Kasi kinakabahan kami noon. Ako kinakabahan noon. Sinasabi ko na baka mamaya nawalan tayo ng control dyan. Yes. Ano na nangyari? Ayon kay Soto, panahon na para ibalik sa gobyerno ang authority para kontrolin ang presyo ng langis, lalo't magkakasunod na ang increase ngayon dulot ang bakbakan sa Middle East. Una rito, sinabi ng Department of Energy na tali ang kanilang mga kamay para sa pagtatakda ng presyo at ang kaya lamang nilang gawin ay subaybayan ang presyo at supply ng langis sa bansa. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulyas ang DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, PBBM food supply at presyo ng mga pangunahing bilihin nananatiling normal. Walang dapat na ipag-alala ang publiko kung pag-uusapan ay supply ng pagkain at presyo ng mga pangunahing bilihin. Ito ang binigyang diin ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. matapos na pangunahan ang price and supply monitoring sa Agora Market sa San Juan. Sabi ng Pangulo, wala tayong problema sa food supply, habang nananatili ding normal ang presyo ng mga bilihin dahil na din sa pakikipagtulungan ng mga nagtitinda, hindi lamang aniya food supply at presyo ng prime commodities ang stable at normal, dagdag ng Pangulo. Sapat din aniya ang supply ng produktong petrolyo gayon din ng fertilizer para sa pangangailangan ng mga magsasaka. But right now, we don't have a problem sa supply with food. We don't have a problem sa supply with petroleum products, including fertilizer for the farmer. So that's our main concern. So far we've been able to keep everything at normal levels. Everything is normal. No need to hoard. Our vendors are cooperating and they are keeping the prices down at normal from what we were maybe a month ago. Pareho pa rin. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 4 PM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya para sa 5 PM edition.